Guys, alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyo. Nakakatakot yung nangyayari dito sa Nepal. This time, kasi alam nyo, naalala nyo guys, pumunta tayo sa village, sa Kushi, na doon nakakita si Deepak ng maraming mga ibon. So, alam nyo, magulong-magulo ngayon dito sa Nepal. Gawa nga na Muslim tsaka Hindu, nag-aaway sila guys sa area na yun. Nakapunta na po tayo sa Sansari, Itahari, Daran, at Dangkota. Alala nyo yung pumunta kami doon na may ginawa kaming project doon sa area na yun. So makikita nyo doon, di ba? Parang very remote area and malapit sa India. Konting lakad nyo lang India na agad, di ba? So doon guys, magulong-magulo talaga. Ang nakakatakot kasi pag dumaan yung Muslim, talagang away agad. Kahit mga inosente, yung ganun din sa Hindu. So doon nag-start. Ngayon, gusto kaming bumili ng gas, walang gas. Shortage, di ba nung last lang, buo yung gas, okay na, pwede na kaming bumili. Nakakatakot, dahil nga kami nag-uusap kami ni Ruti, ang mga anak nila walang pasok. Sila ni Deepak pupunta pa ng Chitwan, pupunta pa sila ng Nawalpur. So mabuti na lang hindi sila natuloy, gawa nga nitong yung tiyahin ni Sanjay may sakit. Nakakatakot guys kasi nagsasakitan sila, may mga namatay din, yung ganun. Kaya nga as much as possible, pinopromote nila or inaano nila guys, no, ini-spread nila na iisa lang tayo, tao tayo, relihiyon lang yung pinag-iba. Bakit kailangan natin magpatayan? Bakit kailangan natin mag-away-away? So ayun, I'm praying na maging okay. Kasi mahirap yan pag nalaman nila Hindu, yun, magsasakitan na. Pag nalaman nila Muslim, magsasakitan na. So damay-damay na ba? So ayun. Ayun guys, ngayong araw na to pala, ayan, nagliligpit ako ng kwarto namin and hindi pa ako dito tapos dahil nga nanood naman ako ng balita. By the way, umulan. Ay, hindi, nagre-refill pala si Bo dahil wala kaming tubig. Si Johan guys, niligpit niya na yung bed niya, pero tingnan nyo, hindi pa naman ganun ka-perfect, pero ganun na yung attitude niya ngayon. Pag nagising na siya, nililigpit niya na yung bed niya, guys. Parang nakukuha niya na yung habit ng mga Nepalese. Diba nasabi ko sa inyo sa mga vlogs ko, na ang mga Nepalese, kahit saan mo sila dalhin, kahit mag-abroad man yan sila o tumagal man yan sila sa mga ibang bansa, ang kanilang higaan, talagang ligpit yan guys. So from generation to generation na yan. So yan yung gusto kong matutunan ni Johan, na gusto kong ma-adapt niya. Na pagkagising niya, para kahit saang pumunta siya guys, or matulog man siya, makitulog man siya, maging habit na niya para hindi naman nakakahiya. Kasi syempre may dugo siyang Nepalese. So at least proud ako kay Johan kahit paano natututo po siya at na-adapt niya. Hindi ko yan siya sinasabihan, nire-remind ko lang yan siya, pero hindi yung araw-araw na remind. So today is Kheer Kani. Kheer Kani means kakain sila ng rice pudding. Kani means kain, kheer means yung rice pudding. So ganun ang ibig sabihin. So hindi naman ito big festival nila kasi yung mga biggest festival nila is during Dasai or Tihar. Ito ay parang kumbaga ay palatandaan na nag-start na po yung pagtatanim ng mga palay dito and tag-ulan na talaga. So yan po yung sign nila according sa calendar nila, yung Shrawan 15. Shrawan is month and 15 yung petsa ng araw nila. So halos ngayon ay magluluto ng kheer, kain sila. So ngayon ang aking gagawin ay mag-alo achar po ako at mag-kheer. Papakita ko sa inyo, lumabas na po ako, bumili po ako ng maluluto ko for today and gloomy po yung weather namin. And isa pa guys, mamaya ma-share ako sa inyong video. So tapusin ko muna ito, yung aking ginagawa dito, and babalikan ko kayo, and please pray po. Hindi lang naman I think sa Nepal magulo, no? Halos sa mga iba pang bansa. Mayroon din na yung mga from Morocco, na sila guys sa border, na makapasok sila sa Spain. Hindi ko rin alam pa yung story nun guys. So kaya ayun, praying na lang na sana maging okay ang mundo natin. Pero kami, parang ako, natatakot ba ako kasi nag-shortage na. At yun ang area na yun,
marami talaga mga masasama doon, di ba? Naalala niyo sa vlog ko. 1 a.m. in the morning, may lumapit kay Deepak, naganap siya ng masisinghot, mga kabataan galing India. At saka yan talaga guys, maraming Indians dyan. Kaya mag-ingat talaga sa mga area na yan. Kasi nga, yun nga sabi ni Deepak sa akin, maraming masasama talaga dito. Kasi nga galing sila sa kabila at nagkukross sila. So, ayun. At saka yung mga mukha ng mga tao doon, mga parang mga ano talaga guys, galing sa kabilang dayo talaga sila. So, yun, magsusuk na ako ng rice at mag-start na ako mag-prepare ng aking lutuin. Siyempre, papakita ko rin yan sa inyo dahil first time ko pumuluto ng rice pudding. Nag-ano lang po ako, nag-YouTube at lagyan ko po ang aking rice pudding ng saffron. So, ayun, and bukas mag-attend tayo dahil nanalo po si Deepak. 3 pictures po ni Deepak ang nanalo this time sa Wiki Loves Earth, Nepal. So, ayun, thank you so much. Again, hindi po yan biro ang mapili siya sa Wiki Loves Earth dahil ang ano po yan, ang mga namimili po ng mga litrato po ay from international na mga photographers po and may mga ano din po sila, may mga comments din po sila sa mga pictures na yon. So, ayun guys, hayaan nyo at i-share ko rin po sa inyo. Bukas po tayo ay mag-attend ulit. So, ayun guys, maya ulit. Tabunan ko na naman kayo, sorry. Kain tayo guys. Oh, ayan yung aking pagkain. Pakita ko bala sa inyo guys. Kasi kanina nag-breakfast siyo ha, nag-fried rice ako konti. Kasi nga, may sobra kaming rice dahil hindi man nakain si Deepak, ako at saka si daddy ng rice. So may rice pa kami. Itong rice namin guys, kahapon pa to ng umaga. And ayan, gumawa ako ng sausawan. And dahil binigyan tayo ng tuyo ni Inday Nining, ayan, kakain ako isa at gumawa ako nito ng itlog na may kamatis at sibuyas. Isang itlog lang. Ayan, so kain muna tayo guys, no? At kasi si Deepak mamaya-maya pa naman yun darating. And si daddy, binigyan ko na siya ng tea niya. At saka, ano guys, teka lang. Kasi wala akong stand dito. Maliit lang ito na stand ko. Yan, so parang kasyang-kasya. At binigyan ko siya ng tea. Then nagbabantay siya ng tubig. Nagre-refill po kami. So ayun, kain tayo guys. Amen. Thank you Lord. Kain tayo guys. Na-miss ko rin ang ganitong tabagak to sa amin. Kasi yung sapsap, paborito. Yan ni Yuan. Kaya nire-reserve ko sa kanya. Sandali mo. Guys, so kain muna tayo. Tumawag ako kay Deepak. Sabi ko, ano na ngayon? Kasi wala na tayong mabilhan ng gas. Sabi niya, bakit wala na ba tayong gas? Diba sabi ko, half lang yung gas natin. Sabi ko, what if maubos? Sabi niya, magkahoy. Kain tayo. Tabagak to sa amin. Ano guys, ako lang naman higit. Sarap din yung bawang. Kain ako kasi yung pagkain namin mamaya, parang dessert na lang yun. Okay, namaste. Hi, namaste. Guys, they are my dai. My buy or dai? But bye. Yeah, buy. This one is buy. He have shop there. And this is my dai. Bye, yeah. Yeah. So today is your Kheer day. Yes. So everyone will eat rice pudding. Yeah, rice pudding, yeah. Today I make aloo achar and rice pudding. Yeah. So happy rice pudding, huh? Why today you are making this? This is our traditional, for culture. It started because it's rainy season. Yes. Yeah. But it's not that big festival like Tihar and Dasai. It's not big festival, but in every year we have celebrate Every year. with rice pudding, yeah. With rice pudding. So only that you will cook today. Yeah. Okay. So thank you for sharing. Thank you, Mila. Thank Bye-bye. you. Wala na kami. Paano China? Uy, ayan guys, nag-refill si Buwa guys. Oh, wala pala tubig. Hey. Ayan guys, sabi ko kay daddy, kakain tayo today ng kheer. Binili ako ng 1.5 liter na gatas. Ito ilalagay natin sa rice pudding. Bumili ako ng pang drops ko sa mata ko. Teka lang. Yan. And bumili na lang ako ng ilalagay ko sa aking rice pudding. Ang mahal dito ay yung cashew. 30 rupees siya. Ilan lang. Tingnan nyo guys. 30 rupees. Yan. At ito ilalagay din natin.
Actually, may mga ano pa kami dun, raisins. Pero meron din naman. Meron din naman. At meron tayo dito. Maglalagay ako dito konti. Nakalimutan kong pangalan nito. Bili ng brother-in-law ko. Excuse me. Meron pa ako dito kahapon. Nakita ako. Yung iniipon ni Alma dito. Yan yung pasas. Pasas. At dates. So, magluto ako at gagamitin ko yung rice ko. Yung basmati. So, ano pa ba guys? Hindi ako nag-breakfast. Nag-inom lang ako ng warm water. Si Buhaya, no, hinanda ko na yung tea niya na yung puro dahon galing ilam. Yung niluto ko nung last na akala ko gundrok. At saka boiled egg. Si Yuhan nakaalis na, sinabayan ko si Yuhan. Si Deepak, mga 6:30, umalis siya. Dahil nag-birding sila. Hindi ko alam yung lugar. Basta dito lang din sa Kathmandu pero medyo malayo konti. Okay guys, so na-prepare ko na po yung para sa alo achar. Ito na po yung patatas. Babalatan na lang natin ito. And yung mga ingredients, ito na, arena, chili, sibuyas, na chinap ko na, and yung cucumber, at saka labanos, coriander, and this time maglalagay ako ng green peas. Pinakuluan ko na po ito, and more lemon. So ngayon, bago natin gawin ito, ako ay magluluto muna ng aming kheer, or yung rice pudding. So, ito guys, sinuko na siya more than 20 minutes na po ito. Ito po ay half cup lang, dahil 3 lang naman kami. And ito na yung ilalagay ko ng mga nuts. At saka may pasas ako dito. Ayan. Yung dates, pinaghiwa-hiwa ko. Guys, matawa kayo talaga. May pakita ako sa inyo. Na bumili ako sa pakete, di ba? 30 rupees. Isang dates lang talaga yung kanyang laman. Ayan, isang almonds, isang cashew, isang raisins, at isang niyog. Imagine nyo yan guys, tig-isa lang talaga siya. At ang binili ko na tag 20 rupees isang pakete, yung cardamom and yung cloves. Ilalagay din natin. And yung cashew na binili ko is 30 rupees. Ayan, pinag-smash ko sila. So ilalagay natin to guys, papakita ko sa inyo kung paano sila magluto ng rice pudding.
guys, so ito na yung ating rice pudding. Medyo ipa-dry pa natin konti. Ayan na siya. Yung ating mga raisins. So, dapat matamis talaga ito, no? Pero depende talaga sa inyong panlasa. Ayan. Ipakuluan ko pa konti. Gagawin ko pa siyang parang more on lagkit pa. Okay guys, so ready na yung food ni Daddy. Ito na yung kheer and ito na yung achar. So, ibibigay na natin kay Buwa. At i-check natin yung reaction ni Buwa sa ano siya. Pugyo, paano? So, ito yung sa akin. Konti lang muna. Hindi ko lang kung magustuhan ni Buwa yung kheer ko. Mila, kheer. Kheer. Natutuwain si Buwa sa mga niluluto ko. I think magustuhan niya ito. Okay naman. Tingnan nyo na lang guys. Try niya yan. Check. Oh, check. Check, Daddy. Check, mito na mito. Chini cha. Naramro? Sakar, China. Oh, dapat pala yung nilagay namin sakar, yung parang, anong tawag dito? Yung bilog nila na asukal. Ano ba sa amin ang tawag? Yung brown sugar, guys. Nice. Daddy, zakar mito. Mas healthy kasi kung yung nakalimutan ko sa Ilonggo, anong galing brown man? Hindi yung brown na mascubado, yun. Masarap guys, in fairness. Tsaka ipares nila yun sa achar. Yung dates lumambot. Mito, Daddy ay? Mito. Tsaka achar. Para Sound pandrago. okay, Shrawan Pandra. Means, itong Shrawan, then 15, Pandra. Dapat balance yan, matamis at tsaka maanghang. Pero sa amin yun, hindi maanghang. Maharap. Dipak, ni? Dipak, Bayra. Niya. May saffron kasi to. Guys, kanina si Dipak umuwi na, tapos umalis ulit siya, pumunta siya kay Sanjiday. Guys, kami lang dito ni Buwa. Nag-i-edit ako. Ngayon, may sobra pa kasi akong gatas. So, kahapon kasi gumawa ako ng gravy. Abangan niyo yung vlog ko, guys. Gumawa ako ng gravy. Pakita ko sa inyo. Medyo late na itong vlog ko, no? Hindi naman late kasi ito talaga yung bago. Kasi gusto ko kayong ma-update. So, kaya inuna ko ito upload. Kasi parang wala namang importante sa mga vlog ko na yon. Nahingal ako kasi umakyat. Bumaba ako, binigyan ko si Buwan ng green tea kasi narinig ko siya, bumalik na siya. Binigyan ko siya ng green tea at gumawa ako ng puto. Sandali muna guys, let me explain first, okay? Para ako, let me explain. Hindi, ang ibig ko pang sabihin, yung mga vlogs ko, isunod ko na lang yun kasi wala man importante doon. Yung mga ganap-ganap lang din namin, yung mga kung anong nagawa ko, pero meron kayong makikita doon sa may mga ginawa ako at may mga niluto ako na mga first time ko lahat ginawa. So, abangan nyo yun. At saka yung aking paggawa ng gravy, hindi man sa masarap guys, pero pwede na siya. Kaso lang, hindi pa talaga siya 100%. Or nasabi from 1 to 10, siguro mga nasa number 2 lang siya or number 3. Pagkagawa ko ng gravy guys, na alam niyo yung mga gravy sa atin pag kumain sa Jollibee, sa mga McDo, sarap talaga ang mga gravy, no? Kahapon, bumili kasi ako ng gatas, no? Sa packets. So, sayang naman kung nasira. So, ngayon, tamang-tama na siya. May natira pa siya talagang 2 cups. So, ang ginawa ko, total may mga ingredients pa ako para sa puto. Gumawa ulit ako ng puto. Ayan, no? So, si Bobby binigyan ko. Bakit nasa taas ito? Kasi guys, kanina ang init nito lahat. Ayokong iwan sa baba kasi baka mawili ako edit-edit. Wala si Buwa sa baba. Magpistahan, baka yung ipis papasok. So, at least dito natitingnan-tingnan ko siya. So, gumawa ulit ako guys, no? At inom ako ngayon ng chamomile tea. Patapos na yung ini-edit ko. Tapos para ma-upload ko sa inyo.
Ito yun. Ngayon ko updated tong vlog ko. Sabi ni Dipa kanina, ano naman yung ginagawa mo? Parang ang naisip niya, hindi ka nagpapahinga. Ako kung pwede lang may niluluto ako, basta masarap lang. Di ba? Tayong mga nanay, parang hindi na ako ma-stress guys pagdating niluhan. Katulad niyan, may puto na ako. Hindi na ako ma-stress. Kasi mamaya pagdating niya, may puto. Kuha pa tayo isa. Si Dipa kumain na siya ng kheer. May lagbook siya na dala balik. May lagbook siyang bitbit. Hindi ko alam paano yung lagbook na yun. Baka nire-record nila yung mga ibon-ibon. Baka pang-anim na ito kung kakain pa ako isa-isa pa guys. Yeah, tama na to. Naka-anim na ako na puto. Mga bata naglalaro. Nakakatuwa, di ba? Alas 5, natapusin ko muna to guys. Inedit ko. Akay ko isipin ko lang guys. Sa kusina na naman ako nito. Hayaan na natin. Basta importante, may pang snacks na yung anak ko. Guys, parang uulan na naman. Naglalakad na si Dipak. Pauwi na siya. Paneer lang daw yung kakainin namin. Paborito nila yan ang paneer. So, bibili siya ng paneer. Yan mga bata, naglalaro, takbuhan sila. Maraming bata na dito sa amin. Kaya nakakatuwa. Si Yuhan parating na rin at parang uulan na naman, mahangin. Mahangin. Yan. Malapit na yan sila lilipat dito, guys, At saka, sabay siguro sila lilipat nung kasama namin sa meet. Si Dipak pa, na kasi sabi ko, bili ka na lang ng manok, magluto ako chicken curry. Sabi niya, hindi, paneer lang ang bibilhin ko. So, nilalakad siya at may akong ayan si Iwan. So, end ko na yung vlog ko. Again, guys, thank you. Thank you so much sa pagsuporta sa mga vlogs ko na binibigyan nyo time para mapanood nyo. And thank you sa first member ko po. Ngayon ko lang nakita, ma'am. I'm very, very sorry. Shout out kay ma'am. Naging member ko pala yan si ma'am at Nene LCB LV1863. Thank you so much, ma'am. Hindi ko kasi makita kung kailan siya nagpa-member sa akin. Kung tama ako, ma'am, shout out sa iyo. To Ma'am Nene, siya yung pinaka-first member ko po. And, ayun guys, inactivate ko. So, ayun guys, sa mga gusto magpa-member ng channel ko, makikita nyo naman sa taas ng aking channel, may makita kayo dyan, membership. I-click nyo lang kung wish nyo lang guys. Kasi, may mga kumbaga, may mga ipapagawa yan in the future si YouTube sa mga vlogger or content creator na para lang to sa mga member or para lang to sa mga ganito, ganyan. At saka may mga badges din po dyan. So, ayun guys, explore natin and kung wish nyo lang, kayo na pong bahala. And ayun guys, basta kung wish nyo lang, wala pong pilitan. So again, thank you so much. And sa laging hindi pag-i-skip ng ads, maraming thank you po. And sa inyong pagmamahal sa pamilya namin and sa akin. And sa laging yung pagsuporta ever since. God bless po sa ating lahat. And ingat kayo and good night po. So ayun guys, bye-bye!